masigasig po sa pagganap ng tungkulin ang Philippine National Police, partikular na sa lungsod ng Pasay dahil sa magagandang resultang ibinubunga ng kanilang mga community services. At nitong nagdaan, mahigit 1,000 mag-aaral sa iba't ibang elementary schools sa Pasay City ang nagtapos sa serya ng anti-drug seminar na isinagawa ng ating friendly neighborhood Pasay policemen. Alamin natin ang detalye dito sa Police at Your Service. Para turuan nga yung mga bata how to avoid that. This program is really a proactive program and it's a preventive program. It's not, you know, some people are asking what are you doing about para pulihin yung mga, or that's not our job, that's enforcement. We are preventive, we are proactive. Yung curriculum noon, focus more on the police officer, yung authority ng police, ano? Yung bagong curriculum, naging interactive. So, ang focus na yon is communication, education, self-esteem ng mga bata. Parang hindi na siya masyadong sinasabi na, huwag ka magdroga. Kaya sasabihin, ano ba ang nakikita mo? Bakit napipilitan kang sumama dyan sa droga? So, naging interactive yung very creative. At saka, grabe ang initiative ng Pasay Police, ano? Aabot ng halos 1,500 mag-aaral na kinapapalooban ng mga grade 5 and grade 6 pupils mula sa Andres Bonifacio, Padre Zamora, Jose Rizal, Rafael Palma, Bernabe at Epifanio de los Santos Elementary Schools ang dumalo sa isinagawang Drug Abuse Resistance Education culminating activity na ginanap noong Marso 16 sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Ito ay inorganisa ng Pasay City Police Station through the leadership of Police Superintendent Lawrence Co-op, ang Chief of Pasay CPS, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pasay City sa pangunguna ni Mayor Antonio Calixto, Congresswoman Imelda Emmy Calixto Rubiano at mga miyembro ng Konseho ng City Government. Naroon din ang mga kinatawan ng Dare Philippines na sila Mr. Antonio Lopa at Attorney Donna Gasgonia. Nagbigay aluyo naman ang mga mascots sina PO1 Bato at PO1 Magalang mula sa PNP PCRG. Around 1,500 students ang napagtapos ng DARE program ng ating DARE officers from Pasay Police Station. Meron po kaming mga school visitation pa rin through PCR section ng Pasay CPS. Hindi naman po kami humihinto na kapag katapos na yung isang programa, hanggang doon na lang. Meron po kaming continuous visitation sa mga school at patuloy namin silang pinapaalalahanan na hindi lamang sa illegal na droga, kundi sa iba pang mga anti-criminality tips para makaiwas sila sa mga sakuna. Dahil ito pong programang ito, I think we are one of the first few na nakapagawa ng ganitong klaseng symposium. Lalong-lalo na po, it's actually support ng ating lungsod, at lalong-lalo na po dito sa programang drug addiction. Para naman sa isang principal ng elementarya, isang napakagandang proyekto ang isinasagawa ng Police Pasay upang sa murang edad pa lamang ay mailayo na sa masamang epekto ng droga ang mga kabataan sa lungsod Pasay. Actually, matagal na po yung DARE program na yan. Kaya lang, itong 2016 ay very intensive na yung pagpapatupad nito na naaayon dun sa kautusan ng ating Pangulo. Napakaganda kasi yung personal na experiences ng mga bata doon sa kahit sa kanilang bahay, nasasabi nila doon sa ating mga police na nag-handle nitong DARE program na to. Actually, may mga revelations pa na sa bahay nakikita ng pero siyempre yun na yan, confidential na yan sa mga Pangako naman ng Pasay City DARE officers, hindi natatapos sa isinagawang culminating activity ang kanilang pagtulong nila sa mga batang ito. Nakakawala ng puso, sir. Nakakawala ng pagod.
Kasi una-una, nakita namin yung yung success ng program, yung mga bata masaya. So, yung effort namin na 10 days na pagod, burado lahat yun eh. Natutuwa kami dahil yung mga bata, pinakita nila yung yung mga galing nila, tsaka yung mga natutunan nila. Sir David, not only 10 days. Hindi lang 10 days. Matagal. Alam nyo, ito dadalhin ng bata yung mga lesson na yun sa buhay nila. Hindi po nila yun makakalimutan. At yun ay magiging gabay nila, yun ang pinaka magiging weapons nila panlaban doon sa mga masamang elemento na alok na hindi maganda. Hindi lang po sa droga, kundi pati lalo yung bullying, kasi maraming bata na number 1 po yan na may nagpapakamatay, mayroong nagtitake ng drugs, mayroong lumalayas dahil nabubuli. At yung DARE program po ay isa lang po yung sa part ng aming lesson na malaking bagay po may tutulong sa kanila. Kaya nagpapasalamat po kami sa suporta din nyo. Unang-una sa Diyos. Nagpapasalamat. Sa pamilya po namin. Pasensya na, medyo nagsakripisyo po sila. Seryoso ang Pasay CPS sa kanilang adhikain, kaya sa pagtutulong-tulong ng DARE officers at sa suporta ng Pasay City Police, nagkaroon sila ng DARE office na matatagpuan malapit sa Jose Rizal Elementary School upang mas maging produktibo ang kanilang mga gagawin. Nagsisilbi din itong force multiplier sa pagbabantay ng mga kabataan at katuwang nila ang mga volunteer civilians. Mula po sa Serbisyong Kasangbahay, good job, Pasay City Police! And congratulations po sa inyong matagumpay na proyekto. Abangan po ang kabuuan ng proyektong ito sa programa ng ating Philippine National Police ngayong Sabado, alas 7 ng gabi, dito lamang sa UNTV News and Rescue.